Song number 1, Only Believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above, is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, he goeth ahead. Your shepherd selecteth the path that you must tread. The waters of Mara he'll sweeten for thee. He drank all the bitter in Gethsemane. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your lot, he enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone. So count on his presence in darkness and dawn. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Purihin ng Panginoon at tayo narito muli sa umagang ito upang sambahin muli ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At sa hindi magtatagal ay tayo magsitayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-usapan ngayon ay pangalawang yugto ng ating pinag-usapang nakarang linggo na pinamagat ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban. Buksan natin ang Mateo 6:9 hanggang 10. Mateo 6:9 hanggang 10. Mateo 6:9 hanggang 10. Sabi rito, magsidalangin niya kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka,
Sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sundan natin sa John 14:6. John 14:6. Sinabi niya kay Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Purihin ng Panginoon, tayo muna ay manalangin bago tayo magpatuloy at pag-usapan ng salita ng Panginoon. Minsan pa, Panginoon Ama, narito kami ngayong umaga, Panginoon Ama, upang bulay-bulayin ang iyong salita. Ama, at pangunahin mo kami sa umagang ito, Panginoon Ama. Ilayo mo ang gawa ng kaaway at ingay sa paligid, Panginoon, upang makapagdaos kami ng gawain, Panginoon Ama. Lord God, pangunahan mo kami, Panginoon Ama, sa umagang ito. Ilayo mong mga gawa ng kaaway, Panginoon Ama. At sa paligid, Panginoon, makadisturbance sa aming gawain. Lord God, pangunahan mo kami, Panginoon. Ilayo mo, Panginoon, ng ingay sa paligid, Panginoon Ama, upang makatiwasay kami serbisyo sa iyong pagsamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon Ama. At Panginoon Ama, pangunahin mong salita, Panginoon ito, Panginoon Ama. At dinadalayan ko, Panginoon Ama, at kayo, Panginoon, ang siyang magsalita, Panginoon Ama. Hindi ako, Panginoon Ama. Kayo, Panginoon, nakakalampusan mga nangangailangan sa umagang ito, Panginoon Ama, narito at sa mga sa live Facebook na ito, Panginoon Ama. Lord God, dinadalayan ko, Panginoon Ama, na kayo siyang Panginoon ng itago niya lang mo ako sa iyong likuran, Panginoon Ama. Lord, wala akong magagawa sa aking sarili kung hindi siya kayo manguna, Panginoon Ama. Lord, dinadalayan ko, Panginoon Ama, saan, Panginoon Ama, kayo, Panginoon Ama, magsalita, Panginoon, sa aming kaligtaan ayon sa inyong gustong sabihin, Panginoon, sa mga salitang itong inyong hinanda sa aming araw, Panginoon Ama, sa umagang ito, Panginoon Ama. Lord, dinadalangin ko ang lahat ng mga bagay nito, Panginoon, sa inyo lamang dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon, tayo makakaupo na. Tayo makakaupo na, mga kapatid, at ang ating topic ngayon umaga ay may kaugnayan sa nakarang linggo. Ito ay part 2 ng ating pinag-usapan na ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban, no? Ang ating pinag-usapang nakarang linggo ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban ay ito ay tumutukoy sa kanyang katuwiran, at sa kanyang kalooban, na kung saan ang katuwiran ng Panginoon ang siyang sa atin ay nagagabay, at siya sa atin ay gumagawa sa ating buhay, no? At ating binuksan ng verse ng nakarang weeks, ang Mateo 6:9-10, na makikita natin dito, pinapanalangin ng Ama kung saan ang kanyang kaharian dumating nawa at ang kanyang kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sabi rito sa Mateo 6:9-10, magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa, no? At ang katwiran ng Panginoon ay ang gusto ng Panginoon ng sa atin ay mamuno ang kaharian, no? Ang siyang bumaba sa ating lupa, ang kalooban ng Panginoon pag nananampalataya kay Kristo ay ito ay nagpapakita ng kanyang kaharian ay bumaba na sa tao, no? At makikita natin dito sa John 14:6, no? Sinasabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. No? Makikita natin dito, hindi tayo makakaparoon sa Diyos, hindi tayo makakaparoon sa Ama kung hindi tayo dadaan sa Panginoon. Ano yung ating dadaanan? Ang pagsunod sa katuwiran ng Panginoon, no? Ang sinalita ng Diyos na nagsalita na nagpakalaman at naisulat ito at nahatid sa atin hanggang ngayon, ang salita na yon, at ito ay nadadala sa atin, ay narinig natin at ating nababasa, no?
At ito yung katuwiran ng Panginoon na hinahatid sa ating buhay, na kung saan ang atin na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, at ito ay naging buhay natin, at ito ay kailangan natin pamuhay, at ang gusto ng Panginoon ang kanyang salita ay manahan sa atin bilang ang kanyang kaharian ay pumanahan sa atin, no? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, no? Kasi at dahil ang gusto ng Panginoon ay ang kanyang katuwiran ay ang manguna sa ating buhay, no? Gaya ng sinabi rito sa 1 Corinthians 4:20-21, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? Ating pinag-usapan na nakarang linggo, yung gawa, no? Ang pananampalataya na may gawa, no? Ayun ang kapangyarihan, no? Hindi lamang sinasalita kundi sa kapangyarihan. Sabi rito, anong ibig ninyo? Pariyan baga ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig o sa espiritu ng kahinahunan, no? At ang kapangyarihan ng gustong mangyari ng Panginoon sa atin bilang manampalataya kay Kristo, kung saan ay ang gawa, ang manahan mismo, ang salita sa ating buhay, na kung saan ang salita ng Panginoon ay, ang katuwiran ng Panginoon ay makita, no? Hindi lamang sinasalita, hindi lamang sa binabasa, kundi ang binabasa ay maging buhay na aklat na lumalakad sa buhay ng isang tao, no? Kagaya ng sinabi rito sa Hebreo 1:9, iniibig mo ang katuwiran, no? Kailangan natin ibigin ang katuwiran, at kinakaputan mo ang kasamaan, no? Ang kasamaan na hindi ang katuwiran ng Panginoon, no? Kailangan natin bumukod doon sa katuwiran ng laman, no? At sa katuwiran tayo ng Diyos ay kumapit, no? Ang gawa ng Diyos ang siyang manguna sa ating kalagitnaan, no? At ito ay hindi makakabuti sa atin na maglingkod sa dalawang Diyos na malahininga, no? Kailangan iwan natin ang isa, no? At kaputin natin isa at maglingkod tayo sa isa, no? Kagaya sabi rito, inibig mo ang katuwiran at kinaputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay nagbubuhos sa iyo ng langis na kasayahan higit sa iyong kasamaan, no? Ano raw? Kaya ang Diyos ay nagbuhos sa iyo ng langis na kasayahan higit sa iyong mga kasamahan, no? At makikita natin dito sa verse na ito, no? At pag inibig natin ang katuwiran ng Panginoon at kinaputan natin ang kasamaan, ang gusto ng Panginoon ay ibubuhos niya sa atin ang langis. Ano yung langis ito? Ang kanyang espiritu, no? Ang kanyang kung saan ang kanyang katuwiran, ang kanyang buhay mismo, no? Ang kanyang langis, ang kanyang kung saan buhay, no? Na manahan sa tao, no? Kung saan ang langis na ito ay si Kristo, na kung saan ikaw ay maging isang taong ay binuhusan ng langis ng katuwiran ng Panginoon, nagrasa ng salita ng Panginoon, na kung saan ang banal na espiritu ay makita sa iyong buhay, no? At makikita natin dito na sinabi ng ating 1957, ang pamagat ay mga Hebreo ikapitong kabanata number 2. Sa page 452, sabi niya rito, bueno, heto na, ano yung dala? Heto na, ano yung dala ninyo? Ano yung dala ninyo? Ang susi sa kaharian. Nasaan ang kaharian? No? Nasa inyo nga. Tama ba? Ang banal na ka-espiritu ang kaharian ng Diyos, no? Ang banal na espiritu daw ang kaharian ng Diyos, no? Ano yung susi? No? Ang bueno, sabi rito, ano yung susi? No, ano yung dala niya? Ang susi sa kaharian. Nasaan ang kaharian? Nasa inyo nga. Tama ba? Ang banal na espiritu ang kaharian ng Diyos. Alam natin 'yan. Ipinanak tayo sa kaharian bilang mga lingkod at mga kinatawan, no? Ang susi daw ay ang kaharian ng Diyos ay yung banal na espiritu, no? At pag ito ay nakapasok sa ating buhay, no? At ito ay nabuhusan tayo ng langis dahil sinunod natin ang katuwiran ng Panginoon at iniwan natin ang gawa ng laman, no? At ang pinapasok natin ang katuwiran ng Panginoon sa ating buhay, no? Ito ang banal na espiritu ay makapanahan sa ating buhay, no? Kagaya ng ating pamagat, no?
ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kalooban, no? Pag ang kalooban natin ang ginawa natin sa ating buhay, ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa atin, gaya na sinabi ng ating propeta ito. Ano yung kaharian ng Diyos, no? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa inyo. Nasa inyo nga. Tama ba? Ang banal na espiritu ang kaharian ng Diyos, no? Pag ang banal na espiritu pala makapanahan sa tao, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Ayun ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos ay nasa atin na. No? Ito ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos ay gusto niya sumatao, no? Manahan sa ating kaligitnaan. Kaya sabi pa niya rito sa 1955, sabi rito sa 1955 sa pamagat na nagsisikap na gawan ang Diyos ng isang paglilingkod na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. No? Ang pamagat niya ay nagsisikap na gawan ang Diyos ng isang paglilingkod na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. No? Sabi rito, ang kaniyang pisikal na pagkatao ay dinala na sa trono ng Diyos, kung saan ang Espiritu ay nasa trono. Nasa trono na ngayon si Kristo. Si Kristo, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sumasa inyo ang trono ng Diyos, si Kristo. No? Saan daw sumasaan daw ang trono ng Diyos na si Kristo, no? Nasa atin, no? Ang trono ng Diyos, sabi rito, ang trono ng Diyos si Kristo ay itinayo sa inyong puso at siya ay nakaupo sa trono ng Diyos, ngunit sa millennium, no? At siya daw nakaupo sa trono ng Diyos ngayon nasa tao, na taong gumagawa ng katuwiran ng Diyos, no? At ito ang purpose ng Panginoon na makaupo siya, no? At pero sabi rito, ngunit sa millennium ay mauupo siya sa kanyang sariling trono, no? Yung ang kanyang katawan na kung saan ay ginamit doon sa katawan siya namatay sa krus ng Kalbaryo, no? At ito ay kanyang babalikan kung saan ay ang trono na yun ay kanyang babalikan pag natapos na niyang ipunin ang kanyang mga anak, no? At ang pinanahan ng kanyang mga anak at ibalik sa kanyang kalooban, no? Kung saan ang manahan ang Diyos, no? Sa tao, no? At kung saan ay ito ay nagawa na ng banal espiritu at ang mga binhi ng Panginoon ay naibalik na sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, no? At sabi rito, ngunit sa millennium ay mauupo siya sa kanyang sariling trono kung saan isinumpa kaniyang babangunin ang taong ito, ang kaniyang anak at ang anak ni David upang maupo sa kaniyang trono. No? At ating makikita rito no, na kung saan ay sa anak ni David na kung saan ay ang lahat ng mga pinili ng Panginoon, no, na may ibalik na doon sa trono ay sa kalooban ng Panginoon, no? At sa anak ni David sa araw na yun, no, upang maupo sa kanyang trono na kung saan ay maghahari ang Panginoon, no? Gaya ng sabi rito sa 1964, ang tinig ng tanda, no? 1964 ang pamagat. Sabi rito sa page 8, ngayon sa gabing ito aking iniisip na libang ating malaman ang salita ng Diyos. Hindi natin alam kung anong gagawin. Tayo hindi magkakaroon ng pananampalataya hanggang sa malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos kung malaman natin ito, ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mangungusap sa isang bagay, kung gayon may kagalakan tayong sundin iyon, no? Bakit tayo may kagalakan sundin ang salita ng Panginoon, no? Dahil sabi rito, no, dahil tayo ay naroon na, no? At dahil tayo naroon na sa kanya, no? Sabi rito, ulitin natin, ngayon sa gabing ito, aking iniisip na libang ating malaman ang salita ng Diyos, hindi natin alam kung anong gagawin. Tayo hindi magkakaroon ng pananampalataya hanggang sa malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, no?
Pag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, sabi rito, hindi natin sundin to, no? Dahil pag narinig natin to, ang sabi ko nga nakarang linggo, ang bini ay kusang babangon pag narinig niya ang kanyang ang tinig ng Diyos. Alam ng anak ang tinig ng kanyang ama, no? Alam din ng ama ang kanyang anak, no? Kaya sabi rito ng ating propeta, no? Ngayon sa gabing ito, ang aking iniisip na libang ating malaman ang salita ng Diyos, hindi natin alam kung anong gagawin. Tayo hindi magkakaroon ng pananampalataya hanggang sa malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos at ano ang pagkatapos kung malaman natin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mangungusap ng isang bagay kung gayon may kagalakan tayo'y sundin iyon, no? Gagalak daw tayo sundin iyon, no? Dahil ayun ang buhay, no? Kung saan ayun ang buhay ng salita ng Panginoon, no? Kaya sabi rito sa John 14:6-12, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama. No? Pag nakikilala doon natin ang salita ng Panginoon at alam natin ang katuwiran ng Panginoon at ito ay nahayag sa atin, no? Makikilala din natin ang Ama, no? Ang salita ay nagpakatawang tao, ang salita ang Diyos. Ang salita ngayon ay patuloy na hayag sa atin, no? Hand in distraction. Sinabi niya, ako ang daan at sinabi niya, si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya inyong mga kilala at siya inyong kilala. Bakit natin ngayon nakilala na? Dahil nalaman natin ang katuwiran ng Panginoon, no? At nalaman natin ang kalooban. Huwag lakad-lakad, kaya nakaka-distract. Nakakaputol ng sasabihin. Nakaka-distract yan, eh. Ha? Please lang mga bata, huwag kayo lakad-lakad. Ha? Kasi nakaka-distract. Talagang ganun kahirap talaga ma-distract ang banal na espiritu kasi pag ayang na-distract, yung nakatayo rito may hirapan, mabablank, ha? Kaya kung pwede lang, huwag kayo lakad ng lakad na ingay, ha? Mga bata, upo lang dyan. Mahirap agawin ng sensitive. Okay, ha? Magkaintindihan tayo mga bata. Ulitin natin, ha? John 14. Hindi na pa ako nai-distract, eh. John 14:6-12. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ang nakakilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon ay siyang inyo'y kilala. Bakit na natin kilala ang ating Ama? Dahil narinig natin ang tinig ng Panginoon, no? Na may sinamahan natin kapangyarihan. Anong kapangyarihan yung gawa, no? At ito ay sinamahan ng gawa at ang katuwiran ng Panginoon ay ating ginawa. Sabi rito, buhat ngayon inyo nang kilala, no? Buhat ngayon siya inyo nang kilala, no? Nakilala natin sa pamamagitan ng salita, no? Ipakita mo sa amin ang Ama, no? Sabi ng iba, ipakita mo sa akin ang Ama, sabi ng ibang alagad, no? Ipakita mo sa akin ang Ama at sukat na ito sa amin, no? At ano sinagot na Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi nyo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, no? Ano 'yun sa panahon natin? Ano 'yun yung salita, no? Ang nakakita na sa kalooban ng katuwiran ng Panginoon ay nakakita na sa Ama, no? At hindi yung titik by titik lamang na kagaya ng panahon nila ng mga alagad o mga Pariseo, no? Titik pero hindi wala sila sa gawa, no? At kung saan ay parang nakikilala nila yung titik pero yung nakapalood sa titik ng salita ng Panginoon hindi nila makilala, no? At ganoon nangyayari sa mga kanila, no? Hinahanap nila ang Ama at hindi nila matagpuan sapagkat ang kanila lamang nakikita, ang gusto nilang tingnan yung nakikita ng mata, no? Ayaw nila tingnan ang pinakamas malalim na doon na kung saan nakatago
ang ama at ang anak ay iisa sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoon na nanahan sa anak, no? Ang anak ng Panginoon si Kristo ay siya yung nag-present na bilang anak sa ating panahon at kaya niya binayaran ng yung dugo sa krus ng Kalbaryo para kasama natin siyang mamatay, kasama tayo doon mabuhay, no? At siyang ama at ang anak ay isa, no? At ang laman ay ginamit lang niyang nagpakatawang tao upang tayo ay matubos sa krus ng Kalbaryo. At ang katuwiran ng Panginoon ay sumaatin sa pamamagitan ng kanyang salita, ng salita nagpakatawang tao. No, ang salita na yun ay nagpapatuloy sa ating narinig, no? At patuloy natin narinig natin ang tinig ng salita ng Panginoon, ang tinig ng Jesus, ang tinig ng anak, no? At pag narinig natin ang tinig ng anak, narinig na rin natin ang tinig ng ama. Hindi sila hiwalay kundi isa lang sila, no? At magtatawag ka na rin ng anak ng Diyos kung ang katuwiran ng Panginoon ay manahan na sa iyo. Ang gawa, ang nilakaran ni Jesus, no? Ang nilakaran ni Jesus kung paano niya sinunod ang salita ng kanyang sarili, ang salita na kung saan ang kanyang katuwiran ay sinampol niya at ginawa niya doon sa panahon na yon na kung saan ay pinakita sa atin ng Jesus kung paano sundin ang kalooban ng Panginoon at ito pinapasunod sa atin, no, upang tayo rin tawagin ng mga anak ng Diyos, no? At sinasabi pa rito, no? Sinasabi niya si Jesus, malaon na panahon ako'y inyong kasama at hindi niyo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. No? Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Amang tumatahan sa akin. Ano yung tumatahan? Ano yung Ama? Ano yung tumatahan? Yung salita, yung katuwiran ng Panginoon, no? Ang kaharian ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay yung tumatahan, no? Sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Ayun ang gumagawa sa Panginoong Jesucristo at yun din ang gusto ng Panginoon na manahan sa atin, no? Para tawagin tayo mga anak, no? Mga anak ng Diyos, no? Dahil yung Ama at ang anak ay isa, no? At nilakaran ni Jesus ay gusto ng Panginoon ay lakaran din natin para tawagin tayo mga anak ng Diyos, no? Kung saan ayon ang purpose ni Jesus para tayo ay maibalik sa kanyang katuwiran, no? Ang ginampanan niya ang kalooban ng salita na napakatawan tao upang ang salita na yun ay dumating sa atin at ating lakaran, no? At ang katuwiran ng Panginoon ay manahan din sa atin, no? Para tawagin tayo mga anak, no? At ito hindi nakilala ni Felipe na kung saan ang Ama ay nasa kanya sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoon. Yung Ama na hindi na maintindihan, maunawaan ng iba yung kalooban at katuwiran ng Panginoon. Samantalang iba naghahanap pa ng isang ama. Tapos meron pang anak na hindi nila makita. Pag sinunod mo lamang ang kalooban ng Panginoon at ginawa mo ang kanyang kalooban, sumayo na ang ama. At ikaw na rin matatawag na anak, no? At samantalang sila ay litong-lito hanggang ngayon sa panahon natin ganun pa rin nangyayari, no? Nagdidebate sila sa ama, nagdidebate sa anak at halos magbangayan at nagdebate rito at minsan naglalaitan pa, minsan nagkakaalispustahan pa sa mga bagay na yun. Mapag-usapan lang nilang ama at ang anak, no? Kung alin ba sino ba ang ama at iisa ba sila o hindi, no? Pero hindi nila makita ang pinipresent ng Panginoon sa panahon na yun. Sundin ang kalooban lamang ng kalooban ng Diyos na nananahan sa kanya, yung ama. Yung ama kasi, yung ama na yun, yung katuwiran nga ng Panginoon, yung gawa, no? Hindi nila makita yung katuwiran. Pag ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, nananahan na sa iyong ama. Sabi ng Panginoon, ako'y nasa ama, ako'y nasa ama, at ang ama ay nasa akin, at ako'y nasa inyo, at ako'y nasa inyo, at kayo ay nasa akin, no? Paikot-ikot lang yan, no? At lumalabas lang na ang pinapalabas sa madaling salita, lumalabas tayo ay kasama ng Panginoon sa Logos pasimula, no? Ito ang gusto ng Panginoon, maibalik tayo doon sa kanyang katuwiran, no? At ito ay matalinghaga, no? Maliban lamang ikaw ay buksan ng Panginoon, hindi mo ito maunawaan, no? Ang kapahayagan na isang grasya ng Panginoon, no? At kailangan mahayag sa iyo na kung ang hindi doon sa titik by titik na kung saan pag-usapan nyo pa, ilang beses nyo pang isunog ang iyong kilay para hanapin ang ama, hanapin ang anak, hindi nyo makikita kung hindi nyo naman sinusunod ang kanyang kalooban. Ang kalooban, ang katuwiran ng Panginoon, yun ang ama, yun ang anak na nanahan na sa iyo, yun ang kaharian ng gusto ng Panginoon na manahan sa tao ng ating binasa kanina na sabi ng ating propeta, balikan natin, no? Ano sabi nito?
Sabi ng sa Hebreo ikapitong kabanata 1957, sabi rito, no, bueno, heto na, ano yung dala niya? Ang susi ng kaharian. Nasaan ang kaharian? Nasa inyo, no? Ano yung susi na yun? Ang kaharian nasa inyo, no? Yung ikaw mismo, no, binuksan ka na pero ayaw mong pagbuksan ng Panginoon, pero pinagbuksan mo siya. Yung iba ayaw pagbuksan no? Pero pinagbuksan mo siya, no? Nasaan na siya? Nasa inyo na nga. Tama ba? Ang banal na espiritu, ang kaharian ng Diyos, no? Oras pinapasok man ng banal na espiritu, ang katuwiran ng Panginoon, ang kanyang kalooban ay ginagawa mo na, nakapasok na ang Ama sa iyo, no? Ang Ama, ang Diyos, si Jesus Kristo, no? Ang Panginoon, no? Ang Panginoon Jesus Kristo, ang Panginoon. Sino ang Panginoon? Si Jesus, no? Sino si Jesus? Si Kristo. Si Kristo, nasaan si Kristo ngayon? Nasa atin, no? Si Kristo ay nasa atin. Ito, ano, ang Panginoon, ang Ama, no? Ang si Jesus Kristo, ang Ama ng nagpakatawang tao. Si Kristo, ang banal na espiritu na siya ay sumaatin. Hindi ito hiwalay, kundi isa lang to, no? At ang Ama at si Jesus Kristo at ang banal na espiritu ay isang nasa atin kalooban, no? Hindi ito magkakahiwalay. Nakagaya ng iba na pinaghihiwalay ng ibang mga reliyon o mga ibang doktrina na kahit dito na sa end time message ay litong dito pa sila, no, kung saan hinahanap nila ang Ama at hiwalay daw ang Ama at hiwalay daw ang anak, no? Samantalang tamang sinabi nila, dahil kung pag sila hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hihiwalay talaga nilang Ama. Pero pag sinunod mo na ang kalooban ng Panginoon at sinunod mo ng buong buo, totally nasa iyo na ang Ama, no? Kahit hindi mo na siya idibate, oras gawin mo na lang kanyang kalooban, nasa sayo na ang Ama, no? Kaya sabi rito sa ating pagpapatuloy, no, ang kaniyang pisikal na pagkatao ay dinala na sa trono ng Diyos, kung saan ang espiritu ay nasa trono. Ulitin natin ang kaniyang pisikal na pagkatao. Sino yung pagkatao? Yung laman na ginamit ni Jesus, no? Dinala na sa trono ng Diyos, no? Kung saan ang espiritu ay nasa trono, no? Ang espiritu ay nasa trono na ngayon si Kristo. Sino ang trono niya? Si Jesus. Sabi rito, guys, sinabi sa Bible, si Jesus konting panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako. Sabi ni Jesus yun, na ba? Sapagkat sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sumasa inyo, no? Ang trono ng Diyos, si Kristo, ay itinayo sa inyong puso. Ito pala ang trono ng Panginoon, no? Itinayo sa ating puso, no? At doon pala siya pupunta sa ating puso, no? Ano 'yon? Yung katuwiran ng Panginoon, yung kalooban niya, no? Pag ating ginagawa, kahit wala na yung minapako sa krus, nakikita pa rin siya hanggang ngayon, naglalakad pa rin siya sa ating paa. Sabi ng ating propeta, na nagpapatuloy pa rin ang Panginoon hanggang ngayon ay narito sa pamamagitan ng many-membered body. Why? Dahil ang katuwiran ng Panginoon ay nagpapatuloy pa rin sa ating buhay, no? Ang salita na nahayag sa papel ay nahayag sa laman, no? Muli sa pamamagitan ng many-membered body. Ayun ang pakay ng salita kung bakit siya nagpakatawang tao, upang sumatao rin sa atin, no? At tayo maibalik sa katuwiran ng Panginoon kay Kristo, no? Ang trono ng Diyos ay si Kristo at itinayo iyon sa puso, at siya ay nakaupo sa trono ng Diyos, ngunit sa millennium ay uupo siya sa kanyang sariling trono, no? Yung ginamit niya, no? Kaya sinasabi ng iba diyan, hindi na babalik si Jesus, no? Hindi na raw babalik yung nagpakatawang tao noon, at hindi na raw at Son of David na raw ngayon, at yun na raw yun si Kristo ngayon bumalik sa banal espiritu, many-membered body. Si Kristo ay bumalik na spiritually, no? Tama yun. Pero ang sinabi rito ng ating propeta, malinaw na malinaw, sinabi ng ating propeta rito, no? Sabi rito, siya ay kaniyang sariling trono, kung saan, sabi rito, ang trono ng Diyos si Kristo at tinayo sa iyong puso, at siya ay nakaupo sa trono ng Diyos. Ngunit sa millennium daw ay mauupo siya sa kanyang sariling trono, no? Si Kristo ay nasa atin ngayon sa pamamagitan ng sa banal na espiritu. Pero ang kanyang sariling trono, kung saan isinumpa kaniyang babaguhin ang taong ito, no? At sino yung taong ito, no? Yung mga tao na kailangang baguhin, no? At ibalik sa kanyang kalooban ang kanyang anak at ang anak ni David, upang maupo sa kanyang trono, no? At makaupo na si Jesus sa kanyang trono, at para tawagin ng anak ni David, no? Sa ating kapanahunan, ako sa espiritual, tayo, ang Panginoon ay nanahan sa atin
na tinatawag tayo ng anak ni David sa espiritual, no? Pero kailangan balikan ng Panginoon ang kanyang ginamit ng panahon na yon upang siya makikita ng face to face na kung saan ay tayo ay sasalubungin. Na sabi ng Panginoon, no, kung paano ako bumaba, ganun din yun paano ako makiat, ganun din ako bababa, no? At sa panahon na yun ay tapos ng kanyang ibukod ang mga ipa at mga trigo at ang mga hinirang at mga pinili ng Panginoon ay handa na salubungin ang Panginoon, no? Sa panahon na yun, makikita na natin ang physical na ginamit ng Panginoon na katawan na kung saan ay at ang pinakasalan sa salita, no? At ito'y magtatagpo na, handa na, no? At ngayon, nananahan pa lang siya, gaya ng aking sinampol noon, no? Sa literal na mag-asawa na kung saan ay nag-iibigan na sila. Bagamat hindi pa sila nagsasama sa isang bahay, pero sila ay nag-iibigan na, nandoon ang trono sa kanyang ang manliligaw na lalaki sa kanyang puso, sa kanyang nobya, pero hindi pa sila literal nag-asawa. Pero ganun din sa spiritual. Sa darating araw, ang Panginoon ay nasa atin na rin puso. Darating araw, kakatagpuin tayo ng Panginoon sa alapaap, sasalubungin tayo ng Panginoon at physical, sabi ng Panginoon, no? At ang kanyang trono ay kanyang dadamputin muli upang salubungin ang kanyang nobya. At ito ay upang idalhin sa trono ng anak ni David na kung saan ay sa Bilimyum, no? At sabi pa rito, no, sa 1964, ang tinig ng tanda. Ating binasa kanina, ulitin ko lang, na-distract lang kasi ako sa mga bata kanina, hindi ako nakapag-concentrate. Pero yun ang Panginoon at paano naka-recover tayo sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon at Banal na Espiritu. At sana ito'y patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa umagang ito. At number 8, page 8. Ngayon sa gabing ito, aking iniisip na libang ating malaman ang salita ng Diyos, hindi natin alam kung anong gagawin. Tayo hindi magkakaroon ng pananampalataya hanggang sa malaman natin kung ano ang kalooban. No? Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya pag nalaman natin ang kalooban ng Panginoon. Ito sa sampalataya natin, no? Ang kalooban daw ng Diyos at ano ang katapusan kung malaman natin ito. Ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mangungusap sa isang bagay kung gayon ay agad-agad tayo'y susundin iyon, no? Pag narinig natin, madali natin sundin yun. Why? Dahil pag sinabing ibabalik tayo sa Diyos, galing na tayo sa Diyos, no? At kaya may tinawag na pantubos dahil mayroon tutubusin. May kailangan ibalik, no? No? At hindi lahat nakinig, no? Dahil hindi lahat galing doon sa kanya, no? At ginawa at napako ang Panginoon sa krus para sa lahat, pero hindi lahat ay nakinig sa kanya, no? At doon lamang sa mga sumunod sa karuan ng sa katuwiran ng Panginoon sa kanyang kalooban. Pero ganun pa man, ang tao ay walang matatakbuhan, no? Sundin man niya ang kalooban sa Panginoon ay hindi. Ito ay hukman o sa araw ng paghatol ay kanya pa rin aanihin. Why? Dahil ang pagtubos ay tinubos na, dumating na sa ating buhay. Pero ang tao ay hindi sumunod sa katuwiran ng Panginoon at gumawa para ng sa kanyang sarilang kalooban. Naroon ang salita ng pagkataong tao at namatay sa krus ng Kalbaryo para sundin ng taong kalooban ng Panginoon ang kanyang katuwiran. Nagsalita ng Diyos sa Old Testament, no? At siya na namuno bago si Pablo at pinamunuan ng kanyang salita ang katuwiran ng Panginoon dinala na sa atin pero hindi sinunod ng tao. Kaya may paghuhukom, no? Why? Bakit hindi sinunod ng tao, no? Sa mga araw naman ito, ang iba ng mga tao ay kung saan ay nilapastangan ang kalooban ng Panginoon at darating ang araw, no, kung saan ay dumating ang pag-agaw at nalaman nila ay hindi pala sila nakasama sa pag-agaw na yun, kung saan ay kailangan nilang dumanas doon sa pugot ulo o ang kapalit din ng kanilang buhay para lang sila ay maligtas sa isang second chance na natawag na kung saan ay sa kamatayan wala nang second chance. Pero ang buhay natin dito ay ito na ang chance para tayo makinig sa Panginoon. Pag namatay tayo, wala na. At kailangan natin magdesisyon dito. Pero kung nakapag-abutang ng tribulation at pugot ulo at nalaman mo na iwang kasarapsyon sa panahon na yon, no? Sa sobrang kampante ng mga tao at maglingkod sa dalawa, sa diablo at sa Diyos, at hindi na nalaman at sila hindi nakasunod ng buong buo sa kalooban ng Panginoon at naiwan sila sa pag-agaw at ang kanilang buhay ang kapalit
para lamang sila ay maligtas. Ay sinasabi kong second chance, bibigyan sila ng pangalawang pagkakataon para lang maligtas. Pero ang kanilang ang dugo, ang kapalit para lamang sila ay maligtas. Why? Bakit ang dugo nila kailangan nila mamatay para lang sila maligtas? Bakit? Kasi hindi nila tinanggap ang dugo ni Jesus Kristo. Nung buong buwan ng dugo, yung katuwiran ng Panginoon, habang sila ay nabubuhay pa, habang wala pang pag-agaw, hindi nila niligtas. Hindi nila tinanggap ang buong buo ng salita ng Panginoon na kung saan binayaran na sa dugo ng Kalbaryo para maligtas ka at makasama ka sa pag-agaw. Pero hindi mo ito sinunod ng buong buo. Kaya ang buhay mo mismo ang kapalit para maligtas ka lamang. Sarili mong dugo ang ibubuhis mo para ka maligtas, no? At sa mga tumanggi pa rin at ayaw pa rin mamatay, tagot pa rin sa pugot ng ulo o sa kamatayan, sa persecution, sa araw na yun para lang sila maligtas at tumanggi pa rin doon, no? Sa araw na yun ng kapigatian at tribulation, no? Sa araw na yun at kung saan ay sa sobrang hirap ng kanilang dinadanas, hihilingan na nila mamatay sa laman na to, no? Pero hindi nila makikita ang kamatayan, no? At dahil hindi nila alam, pinaparusahan na pala sila doon, no? Gusto nila mamatay pero hindi sila mamatay dahil para matapos ang kanilang paghihirap. Why? Buhay pa sila, ay nasa impyerno na sila dahil sa dalawa nilang pagtanggi doon sa sariwang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila pinakinggan ng buong buo para kasama sila sa pag-agaw at sa pangalawang pagkakataon na ang buhay naman nila ang kapalit sa pamagitan ng dugo, no? At pagtalikod sa kamatayan nila, patayin ka man sa pugot ng ulo ay ikaw maliligtas, pero tinanggihan pa rin nila. Pero sa araw na yun, sa third, sa pinaka sa tribulation, kung saan ay lahat ay pinagpalit mo na at ang pinili mo pa rin ang katuwiran, ang gawa ng dito sa sanlibutan at ang iyong laman. Pero sa araw na yun, wala ka pa rin matatakasan. At sa sobrang hirap ng iyong dinadana sa tribulation na yun, ay ang gusto mo nang mamatay din. Pero hindi mo matatagpuan ang kamatayan. Why? No? Tapos tumagas na ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero akala nyo ito ay wala lang. At ito ay meron itong kapalit. Buhay ba o kamatayan? Pero ginagawa ng tao, hindi nila namamalayang pinipili nila ang kamatayan. At kampante sila, no? Na sila ay at sa pagdating ng agaw ay sila ay maliligtas. Na tila bang tinuro ng Panginoon sila sa kanila na pagsabayin nila ang paglingkod sa dyablo at paglingkod sa Kanya. Samantalang tinuturo ng Panginoon ay lubusan, no? Ang kalooban niya ang manahan, no? Gaya ng ating unang binasa, no? Ang panalangin ng Panginoon, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa, no? Dumating nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa, no? Anong kaharian? Gusto ng Panginoon, pagharian tayo ngayon ng Panginoon ngayon pa lang, no? Dahil ayun ang ating buhay pagkatapos nito at sa pag-agaw at sa pagtalikod sa yung iba at dumadanas ng naabutan ng kamatayan at sa naglilingkod sila sa Panginoon. Ayun ang totoong buhay nila sa kaharian ng Panginoon. Ngayon pa lang pinagharian ka na ng Panginoon. Ayun ang gusto ng Panginoon maging buhay ng tao. Ang Diyos ang maghari, hindi ang si Satanas, no? Kaya sabi rito sa ating binabasa kanina, balikan natin. Sabi rito, kaya yun nangyari, sabi rito, no? Sa John 14:6-12, no? Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa ako, hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nakakilala, kung ako'y nakakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. No? Kung nakikilala natin ang katuwiran ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, nakikilala na natin ang Ama. Buhat ngayon ay siya'y inyong nakakilala. Yung mga sumunod sa kanyang katuwiran at nakaunawa. At siya'y inyong nakita. Nakita na natin ang Ama. Nakita na natin yun sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Si Jesus Kristo, nagpakatawang taong salita. No, nasaan na si Kristo ngayon at sa kanya, bumalik sa kanyang trono. Nasaan niya yung trono? Gusto niya magtrono doon sa ating puso, na sinabi natin propeta. Yun ang tamang unawa doon, no? Na hindi maunawa ng iba. No? Kaya sabi niya rito, no? At buhat ngayon, siya'y inyong mga kilala at siya'y inyong makikita. No? Ito na si Felipe, kagaya sa panahon ngayon, no? At litong dito sa salita ng Panginoon, no? At sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipinakita mo nga sa amin ang Ama. At sukat na namin ito, content natin makita ang Ama, no? No, itong sinabi ni Jesus, sinabi sa kaniya ni Jesus, malaon na panahon ako'y inyong kasama
at hindi mo ako nakikilala, Felipe, no? Dahil bakit sinabi na ni Jesus, ang Panginoon ang Diyos kay Felipe, no? Dahil gusto na ipaunaw kay Felipe pero hindi niya maunawa kagaya ng mga tao ngayon sa panahon ngayon, no? Na ang katuwiran ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, oras na ito ay nakikita na sa iyo at ginagampanan at sinusunod ang kanyang salita, nakita mo ng Ama, no? Ayun ang tamang katuwiran doon, no? Kahit ulit-ulitin mo panghanapin ang Ama, kung saan mo panghanapin sulok sa mundo ang Ama, kung hindi mo naman ginagawa ang kanyang kalooban, wala ring yung kabuluhan, no? Dahil ang Ama nasa anak at ang anak, tayo nasa anak, yung sinabi ko kanina, no? Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, kayo nasa akin at ako isa sa inyo, no? Ayun ang purpose nun, no? Tayo ay ginawang larawan ng Diyos, no? Ang Diyos ay nasa atin, no? Tayo ang templo, no? Tayo bilang tao na nasaan ang Diyos, no? Imbis ang diablo ang manahan sa atin, ang Diyos ang mapanahan natin sa atin sa panahon, no? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Si Jesus noon, ngayon, siya pa rin Diyos nasa ngayon, no? Wala naman ang Diyos na sa krus ng Kalbaryo at umakyat na at ito hindi nawala. No, akala nila nawala si Jesus Cristo, babalik ito sa araw ng pag-agaw, physical, pero ang spiritually, ang kanyang banal espiritu ay nagpapatuloy sa ating puso. Sa pamamagitan ng trono ng Panginoon, sino? Ang tao, no? Hindi ba gananampalataya ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinalita sa inyo, hindi ko sinasalita ng aking sarili, kundi ang Ama. No? Malinaw dito, no? Sinasabi sa inyo, hindi ko sinalita ang aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Ano yung tumatahan sa Kanya? Kay Jesus, yung katuwiran ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon, no? At ito yung pinapasunod ng Panginoon sa atin. At ito yung pinapasunod sa atin ng Panginoon, no? Kundi ang Ama na tumatahan sa atin ang gumagawa ng kaniyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kundi kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. No? Yan mga gawa. Di ba sinabi ko kanina yung gawa, yung katuwiran, no? Nakikita, yung buhay na salita. Nang salita na nagpakatawang tao, ngayon ang salita ay sumatao. Hanggang ngayon yung salita binabasa pa rin, titik by titik. Ayaw nila ipanahan sa tao, sa kanilang puso, no? Pinagbabangayan, pinagtatalunan ang salita para mga sabungan, no? Simple lang, hanapin nila yung Ama, hanggang ngayon nahanap pa rin nila. Sino yung anak, sino yung anak? Hanggang ngayon dinidebate pa rin. Napakasimple lang sundin ang kalooban ng Panginoon. Bakit hindi nagiging simple sa kanila? Hirap sila. Dahil ang diablo hindi talaga kaya papasukin ang Panginoon dahil magkahiwalay sila. Kung ayun ang kanilang Ama, wala akong magagawa. Dahil hindi talaga nila kayang panahanin ang Panginoon sa kanilang puso. Dahil iba ang kanilang Ama. No? Sabi rito, no? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kundi kaya magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginawa. Di ba malinaw dito? No? Umiikot-ikot lang, no? Ang Ama ay nasa akin. Ang Ama ay nasa akin, sabi ng Panginoon. May isang verse pa yan, no? Sinasabi, no? Hindi ko na bubuksan para hindi na tayo magugol sa oras. Ang Ama ay nasa akin, ako'y nasa Ama, at kayo nasa akin, no? At ako'y nasa inyo, at kayo'y nasa akin, no? Paikot-ikot lang. Makikita nyo rin dito sa salitang ito, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa, no? Yung salita talaga, yung gawa. Ito yung katuwiran ng Panginoon, ito yung Ama na gustong makapanahan sa tao, no? Ang templo, ang katuwiran, ang kaharian ng Panginoon, no? Ang gawa, no? Ang kapangyarihan na sinasabi natin propeta, yung kapangyarihan kasi ayun yung gawa, no? May anyong kabanalan ka man, pero wala kang kapangyarihan, o yung gawa na yun, hindi pa rin nakapanahan yung gawa na yun, yung katuwiran ng Panginoon, no? At lalong dakila mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, no? Paparoon sa Ama, no? Ano yung Ama? Yung katuwiran ng Panginoon, yung salita na sinalata ng katuwiran ng Panginoon, na si Jesus Cristo ng pagkataon tayo, paparoon sa Ama. Sining Ama? Yung katuwiran ng Panginoon, yung salita, yung logos, yung batas, yung kanyang kalooban, no? Yung si Jesus bumalik na dun sa salita na kung saan ang nagpakatawang tao yung salita, no? At ang nawala na yung nagpakatawang tao at bumalik sa salita, na dati naman siya salita, at yung salita na yun ay
puma sa tao, no? Sa many-membered body. At ngayon, higit pa raw ang gagawin, may makakagit pa ba sa Panginoon? Wala. Kundi siya rin ang Panginoon na gagawa sa tao. Sa many-membered body na kanyang tinahanan, no? Dakilang gawa ay siya ring gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama, no? Yung nasaan ang Ama, yung ating binasa kanina doon sa sinabi ng ating propeta. Nandoon sa kanyang trono, sino ang trono? Yung tao, no? Yung tao na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, no? Nandoon ang Ama, nandito ang ating Ama at tayong kaharian ng Panginoon. Dapat makita natin pag-ugnay yan. Pag dito tayo rito sa ganitong salita, hindi natin makikita kung nasaan ang Ama, kung nasaan ang anak, at anong gagawin natin ng taong pagsunod sa Panginoon, no? Kung saan hahanapin natin nasaan ba ang Panginoon si Kristo? Walang iba kundi nasa atin. Tayo ang templo niya. Tayo ang totoong iglesia niya. Ayun ang katuwiran ng Panginoon, tama, no? Na kung saan, ayun ang laman niya ang nagbuo sa dugo dahil laman din ang kanyang tatahanan. Bakit niya binayaran ng laman? No? Dahil ayan ang kanyang titirahan. Ayan ang gagawing templo. Excuse me, inom lang ako. Okay, tayo magpatuloy. Sabi rito sa Romans 16:18 hanggang 20. Romans 18:16 hanggang 20. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. No? Di ba malinaw dito? Hindi sila nagpapaglingkod. Hinahanap lang nila yung titik by titik. Didebate, pinag-usapan, pinagtatalunan, nawawala ang pag-ibig. No? Samantalang binanggit na kung sino may pag-ibig na anahan ng Panginoon si Kristo. Wala silang pag-ibig. Gusto nila pagtalunan ng salita. Gusto nila sundin ang titik by titik. Pero ang kalooban ng kapangyarihan nito ay wala. Why? Kunyari sumusunod sila sa salita ng Panginoon. Pero ang kalooban noon, ang kalooban ng titik by titik, ang katuwiran doon sa titik by titik, ayaw nila sundin. Kaya sabi dito sa Romans 16:18-20, sapagkat ang mga gayoy ay hindi nagsisapaglingkod sa Kristo, Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. No? Ayan ang purpose nila. No? Hindi naman talaga sila naglingkod doon sa Panginoon. No? May mga dahilan yan, mga yan, kung bakit sila ay ginagamit nila ang salita ng Panginoon, hindi sa talaga sa sundin ng buong kalooban ng Panginoon. No? No? At pumunta yan sa mga lugar na kung saan wala sila makukuha. No? Sa kanilang mga bulsa. Wala pa pakinabangan sa kanilang bulsa. Iiwan nila ang mga tupa na yan. No? Hindi nila papahalagan yan. No? Kaya nga sila tumatakwil, nagpapalayas pa yan dahil hindi nila pinapahalagan ng kaluluwa. Pinapahalagan nila yung tao na kung saan mayroon sila makukuha. No? May nakausap ako sa manggagawa. Hindi ko napapangalanan kung sino siya. No? Na kung saan ay nag-iinganyo na bilang isang manggagawa. No? Na bilang kapwa na nagmimisteryo sa Panginoon. Na kung saan ay hindi ko alam kung totoo rin sa kanya, pero sa kanyang mga sinasabi, ang gawa ay sinasabi niya, na kung saan ay pag nabingwit ko yan, napakalaking pakinabang yan, ang kaluluwa na yan. Kasi yung sinasabi niya, mabingwit, mayaman kasi yung kaluluwa na yun. No? Paano kaya, kung may hirap lang, nang hindi mo pahalaga ng kaluluwa? No? Ayan yung mga tao na kung saan ang habol nila ay salapi, hindi naman talaga concern doon sa kaluluwa, kundi concerned lang doon sa kanilang, kaya sinabi rito nahula na sa Romans 16:18-20, no? Kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting panalita, no? Mabubuti silang panalita, no? Magagaling sila intellectual mangaral, no? At maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang balay, no? Sinasabi ko, no, na kung saan ay nadadaya ng mga walang malay, no, mga inosente pa, pero nahikayat nila at pinagmamalaki pa ng isang manggagawa. Nakausap ko sa Facebook na kung saan ay, di bali, kami nagdedebate, Barjeho. Meron naman kami nako-convert. Oh, wala mo ko sinabing hindi. Mas marami pa nga si Almeida sa iyo eh. Mas marami pang Katoliko, mas marami pang kung saan Iglesia ni Cristo at sino pang iba. No, hindi batayan yan na nadala mo sila sa iyong denominasyon o ano pa man yung dala-dala, no? Na hindi ako naniniwala, dinala mo siya kay Kristo kung ang katuwiran ng Panginoon ay wala, no? At na-convert siya, sinasabi na convert siya, no? At kung sa sinabi na ng kasulatan dito, no? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginawa, no?
ay mga ito rin ay mga ginagawa ng anak ng sa gayon din paraan, no? Sapagkat lahat ng mga bagay na kanilang ginawa, no? Ano yung sinabi sa Romans pala, sa Romans pala tayo, no? Sabi rito, no? Sabi rito, sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ng mga puso ng mga walang malay, no? Nadadaya, pero wala naman talaga doon sa katuwiran ng Panginoon ang kanilang mga sinasabi. Pag sinasabi ang Ama ay anak ay isa, ayaw nila maniwala, hiwalay talaga, no? Huwag ka mag-alala, brother, dahil pinost ko rito ang base, ang quote na iyong pinost, no? Pag-usapan natin, ang sinasabi mo kanina na ang Ama ay anak ay hiwalay, no? Mamaya dadaan natin yan, no? At para ang mga inosente nga ay hindi sila madaya, no? At sinabi rito, no? Ating usapan, hindi basehan na kung saan may na-convert ka or sinasabi na convert ka, na sila ay nadala mo sa Panginoon. Nadala mo lang sila sa denomination mo, pero hindi mo sila nahatid sa Panginoon. Nung sinabi ko yun, takas, tumatakbo, na wala namang humahabol, black. No? Hindi nila mapagtanggol, hindi na sila makasagot sa mga bagay na yun dahil alam nila mismo na kung saan ay sila mismo ang nakakaalam ng kanilang sarili. No? Sabi nga, walang taong hindi niya alam ang kanyang ginagawa, nandiyadyaan ng katuwiran ng Panginoon at alam niya yan. No? Minsan, nagbubulag-bulagan na lang siya. Mapalad pang hindi nakarinig ng salita ng Panginoon. At mayroon pa pag-asa yun. Pero ang taong nakarinig na, minsan ay magaan yung mga ngaral pa at magaan yung mga believer, pero hindi naman talaga sinusunod ang buong katuwiran ng Panginoon ay itong higit na kasalanan. No? Biro mo ang mga natural na makasalanan sa labas, pero ikaw may anyong kabanalan. Masigit sa mata ng Panginoon, masigit ka pa pala na mga makasalanan kaysa sa kanila. No, ang habag ng Panginoon ay sa panahon ni Jesus Kristo nandoon sa mga magnanakaw ng buwis, Magdalena, sa mga Pariseo na naghantay doon sa kanya ng Misaya. Hindi pala yun ang pinagdadampot, no? Ganon din ang nangyayari ngayon, no? May mga andami mga nasarili ngayon at naghahantay sa rapture, pag-agaw. At marami pa rin mga binhi na nagsisibangon ngayon galing sa mga literal na mga kasalanan. Pero malalaman mo na naglilingkod na sa Panginoon. Why? No? Sila kasi ang tutuling concern ng Panginoon. Pumunta ang Panginoon dito para sa mga makasalanan, hindi doon sa may anyong mga kabanalan. Walang sinabi ang Panginoon, napako ako sa krus ng Kalbaryo para sa may anyong mga kabanalan at ahangin kakahabagan ito may mga anyong kabanalan. Wala. Galit pa nga siya sa may anyong kabanalan at ang kapangyarihan ay tinanggihan eh. Ang habag ng Panginoon doon sa makasalanan at dadalhin doon sa katuwiran ng Panginoon. Pero yung katuwiran ng Panginoon, itong may anyong kabanalan, binabali ang katuwiran ng Panginoon. Dito, galit ang Panginoon. At ito ay wala ng kapatawaran. Minsan pinapatay ito ng Panginoon. Kaya minsan kahit na pinagtatanggol mga katuwiran, hindi sila nakikinig. Why? Maaaring bulag na or pinatay na sila spiritual. No? Binigay na nila ang kanilang kaluluwa o kanilang hindi naman ako nag-judge, hindi lahat, pero mayroon pinanindigan nila, kagaya yung pinag-usapan na tinakaraan. No? Ni si Judas kaya nagpakamatay. Imbis na humingi ng tawad sa kanyang ginawa, pinanindigan na niya ang kamatayan na yun. No? Ganun ang ginagawa nila. Dahil alam niya, kanyang ginawa, pinanindigan na niya ay ng kamatayan na yun. At minsan, pinapatay nila kagaya ni Cain. Why? Dahil alam na rin niya, pinasok niya. No? Kaya sabi rito sa ating pagpapatuloy, no? Kaya sabi rito, datapwat, sabi rito, sapagkat iyong dinadaya niya ang kanyang puso at sa mga walang walay, sapagkat ay yung pagtatalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, no? Bantog sa lahat ng mga tao, no? Maaaring bantog ka sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng iyong mga paa. Tubig, natural na tubig. Sabi niya rito. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Excuse me, inom lang ako. Sa ilalim ng iyong mga paa. Ang biyaya nawa ng Panginoon Jesus Kristo ay sumaiyo, no? Ang mga ganitong gawa, ang katuwiran ng tao ay may katapusan. Dudurugin talaga ng Panginoon, no?
At kung saan ay ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas. No? Datapot ang lahat ng mga bagay ay lilipas. No? Ang mga gawa nila ay mga katapusan, pero ang salita ng Panginoon ay walang katapusan, totoo magpapatuloy. At mayroon pa rin nagpapatuloy na napapagamit sa Panginoon at sundin ang katuwiran ng Panginoon. No? Stay in the line at ibabalik back to the word. The same God na sumisigaw back to the word and stay in the line sa panahon natin ngayon. No? Ayun ang sinigaw ng propeta bago siya mawala sa laman. At ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng many-membered body na sinisigaw na back to the word. No? Stay in the line doon sa katuwiran ng Panginoon at kalooban niya. No? Kaya sinabi rito sa Luke. Buksan natin ang Luke 12:15. Luke 12:15. Luke 12:15. Sabi rito, sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y ingat sa lahat ng kasakiman. No? Bakit ito binanggit ng Luke 12:15? Meron talaga mga tao na sakim na kung saan ay ang tao ay kung saan ay napag-ibig sa mga lahat sa mga bagay dito sa mundo, pati sa literal mga makasalanan, pati sa mga espiritual o ng mga bagay o mga nagaan yung may kabanalan, no? Walang mga kapangyarihan ito ay makikita natin ang kasakiman nito ay nagpapatuloy, no? Kaya nga pera ang mga bagay na nagawa ni Judas ay nagpapakita ito ng sakim. Di ba rin mabenta niya si Jesus, no? Magkapera lamang siya, no? Ganun, makikita ang mga tao, no? Sabi rito, payo ng Luke 12:15 at sinasabi niya sa kanila, masid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng mga kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yan tangkilik niya, no? Excuse me lang. Init. Tayo magpatuloy. Medyo mainit lang. Sabi rito sa, ating basahin din ang 1 Corinthians 11:22. Ang sabi rito, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at naiinom man o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos, no? Ito natin makikita nito, winawalan ng tao ang iglesia ng Diyos, no? Ang templo ba, yung tahanan ng Diyos ay winawalang halaga, no? At niyurak lamang ng tao, no, kung saan ay kasakiman ang ginagawa ng tao, ang katuwiran ng tao ang ginagawa imbis ang katuwiran ng Diyos, no? Wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at may inuman, no? Niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos na hinihiya ninyo ang mga wala na anuman. Minsan mga tao na pati mga walang anuman, no? Mga taong hindi kagaya nila na mayroon, no? Nihiya nila na kung saan ay parang piling nila sila lang pinagpala. Pero yung mga tao na yun nagsisikap maglingkod sa Panginoon. Pero itong mga tao na pinagpala sa material na bagay na akala nila pinagpala sila, isipin nila sila ang pinagpala ng Panginoon, no? Pero anong sagot sa kanilang Panginoon? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Di ba? Akala ng Panginoon ay natutuwa ang Panginoon sa kanila na kung saan pinagpala sila sa material na bagay. No? Naalala niyo ba yung topic natin na pamagat na nasaan ang iyong puso? No?
Naroon kasi ang kanilang puso, no? Ayun ang pinagkalilingkuran nila, akala nila naglilingkod sila sa Panginoon. Oras ang tao, hindi ginaganap ang kalooban ng Panginoon at katuwiran ng Panginoon. Hindi yan naglilingkod sa Panginoon, sa pera lamang yan naglilingkod. No? At sabi rito, no? At hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman. Yung mga tao na hindi kagaya nila na sagana sa material, no? Amen. At doon sila nalagyan ng Panginoon, pero ang tao pa yan, kahit simple lamang sila at kapos, pero hindi sila nagbago sa paglilingkod ng Panginoon, no? At ayun sinasabi sa Bible na higit na kayamanan, kaya sa panahon ni Jesus, lagi niyang inutos na ang tao magkapantay-pantay, pamigay ang kayamanan sa mahihirap, pinagpantay-pantay niya kagaya sa panahon ni Moises, no? At mga pantay-pantay na mana sa langit, no? Wag susobra, wag kukulang. Sa Old Testament hanggang sa New Testament, lagi ang gusto ng Diyos tao magkapantay-pantay. Pero sa panahon natin ngayon, kung bakit may mga, sa literal na mundo na to, bakit may mga bangayan, sa literal na digmaan dito sa mundo. Why? Dahil sa ang tao ay walang contentment, no? Walang contentment. At ito ay nananahan sa mga iglesia na kung saan ay naganyo ng kabanalan, no? Wala pa rin contentment, pagandahan ng church, pagandahan ng mga kung saan, pero hindi nila pinapagandaan ang templo ng Panginoon na kung saan ang tao mismo, no? Walang contentment kung saan ay nayuyurak pang iba, na kung saan ay hindi ka anak ng Diyos kasi hindi ka pinagpapala. Ang tingin nilang pagpapala ay material lamang, no? Pero yung katuwiran, ang kalooban ng Panginoon, at ang kaunawaan ng Panginoon binigay, paano maunawaan salita, hindi nila makita, kasi ayun ay hindi nanakaw, hindi naman, no? Ang salapi ay nanakaw, may binanggit sa Bible, no? Magtipon ka ng kayamanan, pero iyan ay mananakaw. Literal. Pero ang kayamanan sa langit ay hindi nananakaw, no? May mga verse na ganyan na kung saan ay ayan ang gusto ng Panginoon tigob na lahat ng mga bagay ay susunod na lamang, no? Pero kung tao ay ginawa ng Panginoon ay simple, wala kang dapat isumbat doon, no? Bagkus hiningi sa atin ng Panginoon maging maawain tayo at maging matulungin. Kung ikaw ay tumitingin sa mga wala, pero nanumbat ka naman at nanunuya, hindi ako naniniwala pinagpala ka. O kung pinagpala ka at ikaw naman ay tumutulong at ikaw ay hindi ka nakikipantay o hindi ka nagmamata sa iyong sarili, yung makikita na galing sa Diyos yan, no? At hayaan mo ang Diyos ang gumawa sa iba naman na kung saan ay anong pamamagitan ng personal na experience na kung saan ay ang pagpapala na higit na spiritual ay kung kalooban ng Panginoon na siya pagpalain sa material, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na to. Pero hindi mo siya kailangan, sabi rito ng Bible na, hindi mo siya kailangan na, sabi rito, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman. Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin, sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri, no? Hindi pinupuri ng Panginoon ang mga ganung bagay, no? Kaya sabi rito ng ating propeta, hindi mo tayo magtatagal, medyo may init. Hindi ako makapag-focus. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at ang Diyos nawa ang siyang kumilos. Sabi rito, 1963, itinago ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng simple. Pagkatapos, ipinakita ang kanyang sarili sa parehas. 1963, sabi ng ating propeta rito sa page 223. Sabi rito, Diyos sa kasimplihan, ginagawa niya ang parehong bagay, ang parehas pataas ay pababa, no? Ang pataas daw ay pababa, no? Ang pababa ay pataas, no? Magpakumbaba kayo. Sabi ng ating propeta, huwag mong sabihin, siya nga, nakuha ko ito at iyon, no? Ito kang malaki, nakuha ko, maraming ganyan, no? Dinadala po sa pulpito. Nakuha ko, pinagpapala ko, no? At tunay buhay ang Diyos daw sa kanila kung saan ay pinagpala sila sa material. Pero kung makapaglait naman sa mga dukha, gano'n na laman at sasabihin pa nila na hindi ka anak ng Diyos pag wala kang kagaya ko. Na may sasakyan, may magandang bahay, mga bagay na mga gano'n, no? At dito makikita, no? Na sinabi natin propeta, no? Walang pagpapakumbaba, no? Siya nga, nakuha ko ito at iyon, no? Pinagmamalaki nila nakuha nila, no? Ano pa sabi niya? Wala kang nakuha, sabi ng propeta, basta tandaan mo lamang kung nakuha mo ang mga biyaya
ng Diyos, magpasalamat ka lamang dito. Kung nakuha mo yun, magpasalamat ka lamang dito, no? At maging mapagpakumbaba para rito. Pero pag wala kang pagpakumbaba, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. No, sa pamamagitan ng nagpapasalamat ka sa Diyos, makikita ang iyong pagpapakababa sa lahat ng iyong nakamtan. Kita nyo? Panatilihin lamang ang pagpapakumbaba sa inyong sarili. No? Sabi na ating propeta rito, no? At sa isa pang quote, the same quote pa rin, 1963, sa page 14 naman, 1963 pa rin, tinalago ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng simpleng pagkatapos ipinapakita ang kanyang sarili sa parehas. Page 14. Sa palagay ko, tungkulin natin gawin tama ang loob sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na magpapasalamat sa Diyos na ang ating ito'y hindi lamang magiging isang magandang gusali na pupuntahan natin, ngunit sana ang bawat isa na darating sa nakikita ang magagandang katangian ni Jesus Kristo, no? Ang hiningi ng Panginoon hindi lamang sa mga gandang gusali, no? Ang katangian ni Kristo ay makita doon sa tuong templo ng Panginoon, kung saan ang tao, no? Ayun ang gusto ng Panginoon, no? Hindi sabi ang payo ng ating propeta, no? Hindi lamang makita doon sa mga gandang gusali, kundi doon sa, no, darating sa bawat isa na darating na nakikita ang magagandang katangian ni Jesus Kristo sa bawat taong pumapasok, naway maging isang banal na lugar sa salita ng Panginoon, isang banal na bayan, no? Isang banal na bayan, no? Kaya minsan ang iba, kung nasaan ang ating tutuloy na nakaraan, no? Nasaan ang iyong puso, no? Minsan kasi wala doon sa puso sa Panginoon, nandoon sa mga bagay na nakikita, no? Kaya minsan nandoon ang kanya pinapahalagaan bago ang Diyos, no? At tayo hindi niya namamalayan na nagiging kanyang Diyos-Diyosan, no? Kaya sabi rito sa ating pagpapatuloy, sapagkat gaano man kaganda ang istruktura na tiyak nating pinahananan ang kagandahan ng simbahan, ang katangian ng mga tao, no? Pinagkatiwalaan kung palaging ito ay isang bahay ng Diyos ng kagandahan, no? Ang unang-una, yung tao, yung kagandahan ng tao, yung kalooban ng Diyos, no? Magiging maganda na lang din ang bahay ng Diyos dahil nauna ang bahay ng Diyos kundi ang tao, ang templo ng Diyos, no? At dahil doon sa tinahan ng Diyos na totoo, ang templo ng Diyos ng tao, gumaganda na lang din ang iglesia na natural dahil ang tao na sa loob ay pinaganda doon sa katuwiran ng Panginoon, doon sa kanyang kagandahang katangian ng Yesus Kristo, no? Kung yun ang una, masigit magiging magandang iyong iglesia, no? Kaya hindi nakatingin ang Diyos sa kagandahan ng iglesia kundi sa kagandahan ng iyong kalooban. Kahit gaano pa ang kapangit ang iyong church, kung maganda naman ang iyong kagandahan sa paglilingkod sa Panginoon Jesus Kristo, nagiging maganda isang lugar dahil hindi nakatingin ang Panginoon sa kagandahan kundi sa kagandahan ng iyong puso, no? At kung nagkataon na mayroon kang biyaya ng gumanda ang iyong church, no, wag nawa ito maging Diyos-Diyosan sa iyong puso at ito nawa ay maging pangalawang tipo lamang dahil ito ay nagmula sa iyong puso at ito ay ginawa mong kaayusan sa pamamagitan ng iyong nakikita na hindi yun ang binigyan mong higit na kahalagahan kundi ang salita ng Panginoon at ang kanyang katuwiran, no? Buksan natin ang 2 Corinthians 4:18 sa ating pagtatapos. 2 Corinthians 4:18. Sabi rito, samantalang kami ay nagsisitingin sa hindi mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, no? Ang mga bagay na nakikita may katapusan yan, kahit gaano kaganda ang iyong church, matatapos pa rin yan, no? Tatapos ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ikaw ang walang hanggan. Ikaw ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat ang iyong pagandahin ang tunay na iglesia ng Panginoon, ang katuwiran ng Panginoon ay sumaiyo, no? Anong title natin? Ang kalooban ng Diyos at ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban, no? Saan? Ay sumaatin, no? Ayun ang purpose ng salita ng Panginoon, no? At sabi pa rito sa ating pagpatuloy, no? Diretso para mabasa natin lahat ng mga verse, Matthew 23:15.
sa aba ninyo mga eskreba ng mga Parseyo, mga pag-imbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang mga lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkakagayon na ay inyong ginawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa iyong sarili, no? At makikita natin dito ang sinabi sa Mateo 23:15, no? Ang hindi lahat ng umahayo at pumupunta sa may ibang lugar para madala sa langit. Yung iba ay ginagawa pa nila na mga kapangdaya, no? At mga paglinlang lamang, no? At hinahatid doon sa impyerno, imbis sa langit ang tao dahil sa kanilang motibo, no? Ating binasa kanina, no? Ating binasa kanina na verse na kung saan ay makikita natin doon na kanilang binibigyang halaga yung kanilang hangarin, ang kanilang purpose na kung saan ay motibo sa salita ng Panginoon, hindi naman talaga ang mahihatid ng tao sa kalooban ng Diyos sa langit, kundi doon sa kanilang motibo sa lupa, no? Minsan yung iba ginagawang pagkakitaan, ginagawang salipian kung saan sila makakuha ng mga bagay na kanina na sinabi na kung saan ay mabingwit ko yan, ako malaking bagay yan sa church ko, no? Magaan yung pastor na tila bang may bis pa yan, nakanektay pa yan, at feeling na talagang may hangarin siya na ang tao ay maligtas, magpipreach yan. Pero maghahanap yan ng mga tupa na kung saan ay mas malaking bingwit, na kung saan magiging pakinabang sa kanya, na kung saan ay magiging kanyang pakinabang sa salapi, no? Kung wala ka makukuha sa church, magpapatuloy ka pa kaya magpagamit sa Panginoon, no? Kung wala ka makukuha kahit sa kusing, no? At doon makikita kung ikaw ba talaga ay sinugo ng Panginoon at tinawag ng Panginoon. Kung ikaw ay ginagamit pa rin nagpapagamit pa rin sa Panginoon sa kabila ng lahat, kung ano ang iyong harapin, suungin. May makuha ka man o wala, ang purpose mo sa tao ay mahatid ang salita sa tao upang mahatid ang tao sa Diyos, maibalik. Amen. No? At sabi rito at ating binasa rito kanina, no? At yun, sa Mateo 23:15, no? Ayun ang purpose ng mga Parseyo. Mga bagong Parseyo ay nagaganap pa rin sa panahon ngayon, no? Kung saan umiikot sila sa buong sanlibutan, hindi para sa kung saan sa kanilang motibo na ang tao may hatid sa Diyos, no? Nagkukunwari lamang may anyong kabanalan, pero pag uwi rito may dalang dollar, pamalaman mo na lang laki na ng church, no? At malaman mo na lang may magagandang kotse niya, no? At may aluking ka pa niya ng mga ibang mga mga bagay, sabihin pa sa iyo sa church, sa ibang mga membro, no? Dikit-dikit ka sa pastor na yan, no? Para maambunan ka. No? Ano yung ambunan? Ang gusto kong maambunan sa salita ng Panginoon at sa kanyang katuwiran. No? Pero kung ang sinasabing ambun, hindi ang habol ko sa church. Ang habol ko sa church ang salita ng Panginoon. Pero sa experience ko sa mga tinagaroang end-time message pa, narinig ko yung mga ganyang salita. Nandoon pa nakakasalumuha ko sila. No? Pagsalitaan ka ng mga ganyan ng mga diakono na dikit-dikit ka sa pastor namin para maambunan ka. Pag mayroon siyang blessings, mabaambunan ka, no? At para bang nagiging pangunahin na at may ilagay ng mind ko na maging ganun ang purpose ko. Ang gusto nila maging motibo ko sa church ay pera, no? At maging habol ko dun sa church na magdikit-dikit ako sa kanya at magpuri ako sa Panginoon, magsimba ako sa Espiritu at katotohanan, pero at hindi na pala ako nagsisimba sa Espiritu at katotohanan dahil nakaabang ako doon sa kanyang sinasabi na maambunan ako. Mali yun ang purpose ko sa paglilingkod sa Panginoon kung ganun ang hangarin ko. Kung kayo nagagawa niyo yan, ayan ang nilayuan ko, kaya galit sa akin eh. Kasi hindi ko kayang gawin ang ginagawa niyo. Pagyuyurak at pagkukunwari sa salita ng Panginoon. No? Kaya ako mismo, magsasabi at inuulit ng Panginoon sa inyo ngayon, stay in the line, back to the word. No? Kaya kailangan nyo ulit bumalik sa salita na humiwalay na kayo sa katuwiran ng Panginoon. No? Kaya sinabi rito ng ating propeta, 1963, ang pamagat ng araw ng tagumpay. Sabi niya rito sa page 203. Iyon ay kung anong ang demonyong hahabol-habol tungkol sa atin. Kita nyo? Iyon ay kung ano ang habol ng demonyo sa nobya, ang iglesia. Kaya siya ngayon malapit na ito ay B-Day victory. Tama iyon. Malapit na siya. Iyon ay kapag ang kaaway ay gumagawa ng kanyang
pinakamasama upang iliko, no? Kaya daw gumagawa ang Panginoon ang kaaway ng pinakamasama para iliko ang lahat, pag ginagamit ng doktrina para iliko, no, ang mga doktrina, no? May anyong kamayan, pero sumasama pati mga relihiyon ngayon, sumasama na pala, hindi natin namamalayan habang malapit na bumalik ang Panginoon, no? May anyong kabanalan lang, pero makikita natin sa mga doktrina at pagtatalo at kanilang mga maling turo, sumasama na sumasama, no? At kung saan ang diablo ito, na kung saan ay sabi rito, no, sinasabi ng Biblia sa Aban, sabi rito, no, at upang iliko, sinasabi ng Biblia sa Aban ng lupa, sapagkat ang diablo ay tulad ng isang umuungal na leon sa mga huling araw na nilalamon kung sino ang nais niya, no? Nilalamon mga maling doktrina, maling katuruan, maling mga katuwiran, no? Nakikita mo sa nila ang pag-uusig at mga bagay ay magaganap. Kumapit ng tama sa ito, huwag kang gumalaw, no? Pakanan o pakaliwa, no? Kaya nga ang sigaw ay stay in the line, back to the word, no? Kung meron, sabi ng propeta, meron lumiliko sa kaliwa, meron lumiliko sa kanan. Nakita ng propeta, no? Kaya sinigaw niya stay in the line. Saan niya nakita yun sa panahon natin? No? Kaya sinabi niya stay in the line, back to the word, no? At ngayon nakikita natin ang literal na nangyayari yan, no? Meron nagtuturo na tapos ang rapture, lumiko sa kaliwa, no? At meron naman nagtuturo na gigibain ang pasimula, no? May nagtuturo sa katapusan, sisirain, no? Meron naman nagtuturo sa pasimula, sisirain din, no? In the beginning, no? At ang New Testament, ang bagong tipan ay gigibain, no? At ang panimula ay gigibain ng turo na to. Naglalabasan to sa mga tinagurian pa naman ng isang titulo, end time, pero hindi nagkakasundo. May lumiko sa kaliwa, may lumiko sa kanan, no? Samantalang bago mawala ang propeta sa laman, pero ang Panginoon sa kanya at nagpapatuloy ito hanggang ngayon, at siyang Diyos ay sumisigaw na nagpapatuloy na sumisigaw na stay in the line, back to the word, no? Siyang Diyos pa rin ang nasa sa propeta na patuloy sumisigaw, stay in the line, back to the word, no? Na kung saan ay sinisigaw pa rin niya ngayon na bumalik sa salita ng Panginoon sa kanyang kalooban at kanyang katuwiran, dahil nakita niya noon pa at nakikita pa rin ng Panginoon ngayon na ito na nga nagaganap na, mayroon lumiliko sa kaliwa at mayroon lumiliko sa kanan. Sabi niya rito, no? Sa aba ng lupa, sapagkat ang diablo ay tulad ng isang umuungal na leon sa mga huling araw na lumibot na nilalamon kung sino ang nais niya. Nakikita mo sa aba nila ang pag-uusig at mga bagay na nagaganap. Kumapit kumapit ng tama sa ito. Huwag kang gumalaw, no? Stay in the line, no? Pakanan o pakaliwa, huwag ka papunta sa kaliwa, huwag ka papunta sa kanan. Manatiling tama sa salitang iyon. Sinabi ng Diyos ayon na yun. No? Sinabi na ng Diyos, that's it the Lord yun, no? Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa, no? Meron ka kung hindi kayo aware, may mga turo ngayon na tatanggalin ang rapture, dulo. Ayan ang sisirain ng kaaway. Wawasakin niya yung dulo, wawasakin din niya yung pasimula. Yung isa, third coming, yung isa, berian. No? Berian. Pero pag sila naman i-correct, hindi man nakikita ang berian, no? At sila pa rin ang nasusunod, no? Magpapanggap sila na berian, no? At kaya nila paniwalaan lahat at walang barrier. Berian daw, spirit na kung saan ay at kailangan daw matuto tayo makinig sa bawat isa, kung saan sino ay pakinggan daw ang bawat isa ng bawat katuruan isa, open-minded tayo sa iba. Pero pag sila naman i-open sa buong katuwiran ng Panginoon na ang ama, ang anak ay hindi hiwalay, kundi isa lang, ayun na lang makinig. Nasaan ang berian doon? No? At sasabihin naman ng Panginoon ng Diyos na dito sa kabila, sa kaliwa, na kung saan ay ang rapture ay magaganap pa at pag-agaw ay magaganap. Sasabihin nila hindi na magaganap, ay ang rapture ay naganap na. No? Pero at pag sinabi sila ang literal rapture ay spiritual, ay nagaganap na, oo, pero ang literal ay magaganap pa. Ayaw nila maniwala dahil gusto nila wasakin ang
pangako ng Panginoon, no? Mag-aangkin sila na na-rapture na sila, pero ang sinabi na ng Panginoon ay wawasakin naman nila. Mag-ingat kayo sa mga ganito dahil may mga katuruan na kaliwa at kanan. Pero ang gusto ng Panginoon is stay in the line, back to the word. Na kung saan ayun ang totoong sakto ng katuwiran ng Panginoon, no? Manatili, no? Doon ang pag-agaw sa nanatili, no? At sa panimula pa ang nanatili, hindi nakinig sa aral ni Korah at Nathan, no? At sila ang nakapasok doon sa Promised Land, no? Pero ilan na lamang sila. Pagbasta mo sa panahon natin ngayon, no? Kung habang lumalapit ang pag-agaw, no? Konti-konti na nagsisiliko itong mga to. Nagsisikawala na sa tamang doktrina, nawawala na sa tamang katuwiran ng Panginoon. May kanya-kanyang katuruan na, may kanyang salit-salit sabi ng tao, no? Kung saan ay wala na doon ang totoong excuse me, palampasin natin yung motor na maingay, no? Kung saan ay ang kanilang mga sinasabi na salit-saling sabi ng tao, no? Kaya sinabi na ating propeta pa rito sa 1965, ang Eden ni Satanas, page 61. Sabi niya rito, yung muna ako. Sabi niya rito, page 61. Sabi niya, ang Eden ng Diyos ay tinatawag sa katuwiran. Ito raw ang Eden, no? Ito yung Garden of Eden ng Diyos. Tinatawag sa katuwiran, no? Pag ginaganon pa ng katuwiran ng Panginoon, sabi ko kanina, ang katuwiran ng Panginoon ay pag nasa sayo na, ang kanyang kaharian ay nasa sayo na. Pag ang katuwiran pala, ang Eden, ang katuwiran pala ay ginagawa mo rin at kalooban ng Panginoon ay nasa Garden of Eden ka na spiritually, no? Dahil ito yung paparoonan natin sa literally, no? Ito ang purpose ng Panginoon, no? Ang Eden ng Diyos ay tinatawag na katuwiran, no? Amen. Ang Eden naman ni Satanas ay tinatawag na kasalanan. May Eden ba si Satanas? Meron. Tingin-tingin kayo sa sanlibutan, no? Ayan ang Eden ni Satanas. Naglulukuhan lang sila sa mundong ito, no? Kahit yung corona ginagamit na lamang kasangkapan para maging makasarili. Di ba na sila ay maglikam ng mga salapi, no? At ang ibang tao ay mahirapan at magutom, no? At basta sila ay kumita at makakamkam ng salapi. Ganyan ang pinahalagahan ni Judas, no? Di bali na mapako si Jesus Kristo at mamatay sa krus ng Kalbaryo, basta siya ay magkapera at maibenta lang niya si Jesus, no? Pero ano ba nangyari kay Judas? Siya rin mismo nagpakamatay sa kanyang sarili. Tandaan niyo itong mga itong gumagawa sa panahon ngayon, nagdadayaan sa kanyang sarili sa panahon ngayon, masama man o yung nagpapaimbabaw, pare-pareho lang to, no? Sa hulihan, sila rin magpapakamatay. Anong ibig sabihin? Ayaw na nilang lumapit sa salita ng Panginoon kahit narinig na nila dahil nahiya sila. Si Judas ay nahiya, tumakbo, nagpakamatay, sila nagbigti. Ganyan yung gagawin nila. Dahil guilty sila sa kanilang ginagawa, alam nilang mali. Tatakbuhan nilang salita ng Panginoon at nila tatanggapin pag may nangangaral sa kanila. Why? Dahil alam nila, mayroon silang nilalabag. Ayun ang higit na kasalanan. Mayroon silang nilalabag. Ayun ang higit na kasalanan. Yung alam mo na, narinig mo na, ginagawa mo pa. Yung mga walang malay, normal na pa yung nagkakasala dahil nadadaya pa sila sa mundo na hindi pa narinig. Pero isang araw, pag bibindi sila, babangon sila ng Panginoon at babalik yun sa Panginoon. Pero itong mga nakarinig na to at sasawsaw pa sa gawa ng sanlibutan, no? At ang iba magaan yung pangkabanalan, gagamitin pa ang salita ng Panginoon at iba magaan yung ministro pa, no? At dahil sila ay anak ng kanilang papa na dating pastor, mana-mana lang yan, no? Dahil ang kanilang mana, pangalan ay baka mawala, no? Ang kanilang mga ari-arian ay baka mapunta dun sa kanilang mahalan na bagong pastor. No, kaya dugo sa dugo na lang, no? Wala na yung doon sa linya ng kalooban ng Panginoon kung saan ang Diyos ang tumatawag, hindi na ang tao, no? Pero hindi ako mapagkatol kung sino ang tinawag sa inyo ng Diyos, ang Diyos ang nakakalam, pero ito ang madalas na nangyari at nangyayari po yan. Tanggapin man natin sa hindi, no? Mayroon na nagkakamkam ng kanyang posisyon dahil na lamang doon sa iniwan ng kanyang ama. At doon ay ayaw niya mawala yun, no? Ayaw niya mapunta sa iba, no? At magbibigkas ng salita ng Panginoon, pero iba ang kanyang purpose. Kaya sabi pa rito, ating pagpapatuloy, ang Diyos ay katuwiran, ang Eden ni Satanas ay tinatawag na kasalanan, sapagkat si Satanas ay kasalanan. Ang Diyos ay katuwiran, at ang kaharian ng Diyos ay
itinayo sa katuwiran, no? Ang kaharian daw ng Diyos ay, ano yung ating tutuloy? Kaharian ng Diyos at kanyang kalooban? Ang kaharian ng Diyos ay itinayo sa katuwiran at kapayapaan at buhay, at ang pagkakatatag ni Satanas ay sa kasalanan at relihiyosong kasalanan. Hindi lang daw sa makasalanan normal nakikita na sa mundo na to, kundi, ano raw sabi ito? At relihiyosong kasalanan. Amen. Ibig sabihin, kahit may anyo ka palang kabanalan, kasalanan pa rin pala tawag dun. No? Kasalanan pa rin, wala pa rin kayo pagkakaiba sa sanlibutan na nakakita natin mga kasalanan pareho rin. May anyo ka lang kabanalan. Ang tawag yan ay relihiyosong kasalanan. Kasalanan pa rin. Ang tawag pa rin dyan ay Eden ni Satanas ang iyong tinatayuan. Wala ka sa kaharian at kalooban ng Diyos, ating tutulo. Isa pa, Isaiah 43:6 hanggang 8. Sabi rito, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata at mga bingi, may mga tenga. Ano sinasabi dito sa Isaiah 43:6-8? Tungkol to sa mga tao na kung saan ibalik mo ang pangalan na sinasabi dito doon, sa hindi sa mga relihiyon yung mga pangalan, no? Kundi doon, ano bang ginagawa nyo ngayon, no? At Methodist ako, Iglesia ako ni Cristo, Katolik ako, no? At Baptist ako, no? Sa pangalan, hindi sa pangalan ng Panginoon si Cristo, doon na sa pangalan ng inyong relihiyon, no? End time ba ko? No? Mga titulo na yung mga inyong pinipresent, no? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka pa magsalita, hindi ka pa mag-present, makita lamang ang kalooban ng Panginoon na gumagalaw sa iyong buhay, present mo na kung nasaan ka. Nasa Baptist ka ba? Nasa Methodist ka? O nasaan ka? Wala. Ang sabi natin propeta, at ayun din ang aking sasabihin, nasaan ako? Na kay Kristo. No? Dahil ang gawa ni Kristo at siyang kanyang katuwiran, siyang aking ginagawa, na kung saan siya ang aking pinapahalagan. Siya ang makakaligtas sa akin. Ang salita ng Panginoon ay ang aking pangunahing sinusunod, no? Hindi tayo niligtas ng Panginoon sa Kalbaryo para sa ating mga reliyon. Niligtas tayo ng Panginoon dahil sa salita ng Panginoon at maibalik tayo sa kanyang katuwiran at kalooban. Ayun ang purpose ng salita ng Panginoon, para tayo ay maligtas at maibalik sa kanyang katuwiran at sa kanyang kalooban, hindi para gawa tayo ng mga kanya-kanyang mga pangalan ng mga reliyon o ano pa man yan, no? Binanggit ng propeta, end time message in Tagalog, mensahe sa huling kapanahunan, hindi para maging titulo, pero ginawa na naman to ng mga denomination sa end time na naglalabasan, ginawa na naman titulo. End time ka, hindi. Kaya ginawa ko na lang, stay in the line, back to the word, ministry, no? Diyan ako, nasa salita ng Panginoon. Ito ang ministry ng Panginoon. Bumalik tayo sa salita. Stay in the line, no? Obvious na, sa huling panahon na tayo. Kaya hindi ko na kailangan ilagay pa rito ng end time message, no? At marami na naglalabasan ng mga end time message na mga mali ang turo, no? At sa mababang daday ang kaaway, no? Doon sa kagaya ni Korah at Nathan, sumama sa pagtawid doon sa pulang dagat, no? Ibig sabihin, sa pagpako ng Panginoon sa Jesus Cristo sa krus ng Kalbaryo, marami rin tumanggap sa pagtubos ng Jesus Cristo, pero hindi lahat totoo. May tumanggap sa dugo ng Panginoon sa totoo, pero hindi lahat totoo. Yung iba, ala Korah at Nathan lamang, mapanggulo. Kaya yung ginagawa nila, no? Kung sa Pentecostal na wala pa si Brother Branham, may mga gugol doon, no? Mga pandaraya. Ngayon dumating ang propeta, pagtanggap nila ng mensahe, hindi pala sila para suguin ng maidala ang tao sa kalooban ng Diyos, para wasakin pala ang kalooban ng Diyos. Susunod sila, magbabasa sila ng propeta, magbabasa rin sila ng Bible, the same din, magko-quotation, pero hindi para liwanagan ang tao, kundi iligaw. Yun ang kanilang purpose. Korah at Datan sa panahon ni Moises, no? Parehong nakatawid sa Red Sea. Ano yung Red Sea sa panahon nila? Nag-represent din yan sa dugo ng Panginoon si Kristo sa panahon natin, no?
parehong sa dugo ng Panginoon nakatawid. Tinanggap din nila ang dugo ng Panginoon. Kunyari lang pala sa iba, pero yung iba totoo. Pero nililing lang nila yung mga totoo. Pero, sorry na lang kayo. No? Ang alam lang ni Satanas, beginning and ending, pero pangkasalukuyan, hindi niya alam. No? Na hindi niya ma-point ang tao na ang pangkasalukuyan ay ang hinirang ay hindi na madadaya. No? Ito ay naka-shield na, naka-gapos na sa selyo ng Panginoon. No? Kaya sinisira ng diablo ang ending, sisirain yung panimula. Pero ang pangkasalukuyan na ginawa ng Panginoon sa tao na yun, hindi niya kayang wasakin. Dahil naselyohan na siya ngayon mismo. No? Kaya sabi pa rito sa ating pagtatapos, sabi rito, matapos ko na ba itong basahin? Ulitin ko na lang, no? Aking sasabihin na, matapos ko ba itong basahin? Ulitin ko na lang, aking sasabihin sa hilagaan, bayan mo at sa, natapos ko pa itong basahin kanina, no? Okay, pakibasa nyo lang Isaiah 43, 6, 8, basahin nyo lang sa bahay para tuloy-tuloy tayo. Daniel 9:19, ating buksan na Daniel 9:19. Sabi ng Panginoon pa rito, isa pang katunayan kung saan tayo pinapatay ng Panginoon, no? Daniel 9:19, sabi niya rito, O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Anong bayan ng Panginoon? Tayo, no? Ang pangalan ng Panginoon ay tinatawag sa iyong pangalan, si Jesus Kristo, no? Hindi sa mga relihiyon, no? Kung tawagin ka ng Iglesia ni Kristo, pero ang kinikilala mo ng Iglesia ni Kristo ay ang bato. At hindi mo naman kinikilala ang Iglesia ng Kristo ay ikaw, no? At kahit ilang beses ka pa magtawag, mag-angkin na Iglesia ako ni Kristo, naniwala naman akong Iglesia ni Kristo, ako ang templo ng Panginoon, pero ang katuwiran naman ng Panginoon hindi mo ginagawa, useless pa rin. Hindi ka pa rin matatawag na Iglesia ni Kristo. Kaya ating binasa kanina sa unahan, sa verse, ating binasa, may binanggit dun sa mga binasa natin, no? Hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, no? May nagsasalita kasi na Iglesia rin ako ni Kristo, templo ako ni Kristo, no? Pero ang sabi dun sa verse na yun, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, no? Tinawag ka na, ating basahin na lang, para tayo magkamali. Sabi rito, no? Para sakto tayo. Bali mag-google sa oras, basta sakto-sakto tayo. Sabi dito sa 1 Corinthians 4:20-21, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Yung gawa. No? Meron nagsasabi, Iglesia rin ako ni Kristo. Templo ba ang pinag-usapan mo? Templo rin ako ni Kristo. Pero wala sa gawa. Yung kapangyarihan, no? May anyo ka lang kabanyan, pero wala yung gawa. Wala yung kapangyarihan doon, no? Anong ibig ninyo? Para yan baga ako sa inyo may panghampas, no? Galit ng Panginoon sa mga ganyan, no? Nag-aangkin lamang pero wala sa gawa. O sa pag-ibig. No? Ibig sabihin, sa pag-ibig. Kung ginagawa mo na, ibigin ka ng Panginoon, no? At sa espiritu ng kahinahunan, no? At magpakikinig ka ba at susundin mo ang kanyang kalooban, no? Mamili ka, no? Hampasin ka ng Panginoon, mapagkunwari ka, or pagsalitaan ka ng Panginoon sa kahinahunan at sabihin sa iyo ang katuwiran ng Panginoon, no? At iparamdam sa iyo na mahal ka ng Panginoon, no? At ikaw ay ang katuwiran ng Panginoon ay layunin niya ay manahan sa iyo, no? At tanggihan mo man ang Kalbaryo o sa hindi, binigyan na ng Panginoon kaligtasan. Pag ito'y tinanggihan mo, dugo mo ang kapalit sa huling araw. Ikaw naman, para ka lang maligtas, magbabayad ka ng sarili mong dugo, ay tinatawag na foolish virgin, no? Pero kung palampasin mo pa rin yan, gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamamatay, kagaya sinabi ko kanina, no? Lalayuan ka ng kamatayan, no? Dadaan sa tribulation ng mundo na to, sa ayaw mo sa hindi, no? Kaya kahabag-habag ang hindi mandat na ng pag-agaw, no? Ang agawin ng Panginoon ay tinahanan ng kanyang kalooban at katuwiran ng Panginoon, no? At sana yung binabasa natin kanina, Isaiah Daniel. O Panginoon, dingin mo O Panginoon, dingin mo. O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko,
sapagkat iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan, hindi sa mga relihiyon. Sabi pa rito sa Malakay 3:14-18. Malakay 3:14-18. Iyong sinabi, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos, di ba? Walang kabuluhan sa paglilingkod sa Diyos kung ang relihiyon mo naman tinataas mo, ang iyong mga sariling doktrina, sabi ng tao. Iyong sinasabi, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos, at anong pakinabangan nito na ating iingatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsisilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon na ng mga hukbo. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong paglilingkod sa Diyos at iyong hindi paglilingkod sa Kanya. No? Last verse, basahin pa natin para maubos na itong mga verse na to. Mark 10:28-30. Sabi ni Pedro, si Pedro ay nagpapasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan natin ang lahat ng nagsusunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan sa bahay, no, o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama, mga anak sa mga lupa dahil sa akin, dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tigisang daan ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip, mga pag-uusig at mga sanglibutang darating ay walang hanggang buhay. Hebreo 13:12-1. Basahin ko lang diretso, no? Para hindi maiwan ko sa inyo to lahat, no? Kaya't yamang nakukubkob tayo sa makapal na bilang ng mga saksi. Itabi nating walang liwang ang bawat pasan at mga pagkakasala pumipigil sa ating takbuhin may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Hebreo 12:1, no? Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay magtiis at pagtitiis nito ay mayroong mabungang pagtitiis, no? 1 John 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan na ay tapat at banal siya na tayo'y papatawarin, no? Kung atin na-recognize na tayo pala ay hindi nakatayo sa katuwiran ng Panginoon, gaya na ating topic, kapangyarihan ng Panginoon at kanyang kalooban, no? At kung tayo ay na-recognize na tayo ay nagkamali, nagkasala, sabi rito sa 1 John 1:19, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat ang banal na siya, tayo ay papatawarin, no? Sa ating mga kasalanan, no? At tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kaniyang salita ay wala sa atin, no? Kaya nga mayroong salita ng Panginoon na patuloy na nangangaral ang Panginoon ay para i-correct ang tao, dahil ang tao ay nagkakamali, walang matuwid, wala kahit isa. Binabalik tayo doon sa katuwiran ng Panginoon, no? Upang maging matuwid tayo patungo sa glory to glory, no? Kaya sinabi niya rin sa 1 John 9:1-10, no? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, no? At tayo ay tapat ay banal na siya, tayo papatawaran at ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala daw, ay ating ginagawang sinungaling siya at sa kaniyang sariling ay wala sa atin, no? Kaya mapalad ng baba at kumikilala. Pagkatapos pagkilala ay handang sundin ang katuwiran ng Panginoon upang ang kaharian ng Panginoon ay makapanahan sa atin at ang kanyang kalooban. Na kung saan ang ating tutuloy ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban ay sumaatin, no? Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa munting salitang ito at makatulong sa atin kalakasan, espiritual. Tayo manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga salitang ito, Panginoon, maging kalakasan sa aming espiritual at sa lahat ng mga salitang ito ay maging mabungang salitang ito sa mga taong nakarinig at maging buhay na salita, Panginoon Ama, kung saan ay maging daan ito patungo sa kasagdalan, patungo pa sa kasagdalan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon Ama, sa aming paglalakbay sa mundong ito, Panginoon Ama. Lord, may mga dalangin, Panginoon, ngayong araw, sa oras na ito, Panginoon, batid mo ang kanilang puso, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga hilingan, Panginoon Ama. Lord, marami pa akong mga sa aming pag-uwi, Panginoon, sa pag-ingatan mo kami sa mga kanya-kanyang tahanan patungo sa pag-uwi, Panginoon Ama. Lord God, at sa lahat mga bagay nito, Panginoon Ama, dalangin namin
sa inyong pangalan, sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ng babagay nito sa inyong dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Pagkain ng Panginoon, ang dito lang mga kapatid, medyo may kainitan sa church. Kaya In those days, sa sunod ay Hezekiah sick unto death. bigyan tayo ng mabuting panahon ng Panginoon at tayo ay And the prophet Isaiah, makapagpatuloy the son at of makapag Amos, lahat ng salita ng Panginoon na medyo said unto me, walang distraction at ang Panginoon nawa ang siyang manguna sa atin sa susunod sa ating mga gawain set thine at maglaan ng mga magandang panahon. Pagkain ng Panginoon, pagpalain thou kayo mga shalt kapatid. die and not live. Ang ngalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart.